Kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Santos nga Dios, santos nga malig-on, santos nga walay kamatayon, kaluy kami ug ang tibuok kalibutan. Jesus, hari sa kaluoy, kami misalig kanimo. Jesus, hari sa kaluoy, ang tibuok kalibutan, musalig unta kanimo. Amen. Ang managtingog sa drum nagkahulugan sa itong tiunay nga kagawasan. Mga higala, kumusta o maayog hapon. Welcome sa panag-uban sa tuag tulumanon ang Bombo Barangayan. Sa gihapon, inyo ubos lagad sa kanginan yung anchorman Bombo Juna Salde. Og ako si Bombo Fitzmilduron. May makiuban kaninyo hangtod tagato sa alas 4:30 sa hapon. Kumusta atog bagapinangga og mga suki nga mga tigaminaw. Maginaot ko sa gihapon na kamakaroon sa Kapiskay, Kadasig ug Kamaya. Ngayong adlaw usab Domingo, Pita 7 sa buwan sa Mayo tuig 2023. Sa way pala usab diato karog baga headlines. Si Konsehal Jun Alcover gusto nga i-regulate ang tigbakay dili ipadakop basta daay fiesta sa barangay. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama di gusto nga makakita pa og basura daplin sa kalsada. Samtang yuta sa Sitio Abocado, Barangay Bairan Naga, matod pa nagsugod na pagpangliki mga kabombo. Kini kubal paggabaga hiskutanan may labot usab ang haning lungsod inyo madunggan sa panag-uban sa tuwag tulumanon ang Bombo Barangayan mga kabombo. Kumusta man imong adlaw ron, Bombo Fritz? Ay, mo jud ni Bombo jud, medyo init-init jud ang ato ang panahon karon, pero nasurpresa lang ta ni aging mga adlaw nga nag-ulan-ulan may noon bisan natay kanang banta ng El Nino gani Bombo June nga ningon pa ganito pag-asa nga mga pipila ka bulan na lang sukad karon na mo natay masinat dakong tsansa nga masinati ang El Nino, pero nasurpresa jud ko na may mga pag-ulan ni aging mga adlaw bitaw, pero may gani karon kay nakabawi-bawi ta. So medyo init-init jud no. Amot lang kung pila karon ang heat index karon ka Bombo June no. Medyo init-init jud no. Pati init na jud no. So kuan lang kana sa tuwa mga listeners dapat magbaon gyud og tubig o nya kada na ang magkuan kada na ang dagit og payong aron pod nga dili gyud maigo direkta sa kainit sa adlaw. Sa way paglagi sa Tuig TV si Ma'am Janice Monghanoy ang ato ang reklamante taga Barangay Bairan Dakbayan sa Naga mga kabombo. Big time Bobo Marcos sa gyapon Ma'am Janice. Good morning, sir. Okay, ma'am, unsa orasan naabot diha ang nag-inspeksyon sa City Hall Ma'am Janice gahapon adlaw? Mga kwanto, sir? 11 to 12 11 to sir? 12 sa Udto? Yes, sir. Okay, so pag-abot nila diha sa inyong lugar, ni saka gyud sa inyong bay? Well, nisaka sila diri, sir. Ilang gitan-aw diri among nahimutang sa among balay. Unang higayon ni, klarohon na to ma'am ha, unang higayon nga aduna mo'y naobserbahan, tataw sa duha ninyo kamata nga ang City Hall, tao sa mayor, ang nianha, aron mo inspeksyon. Unang higayon ni? Unang higayon na, sir. Kung gahapon, kung wala pa siguro atuan ni Bombo Jason, dili pa guro mi maarian gahapon, sir. O pag Dili tuwa, pa di guro pa mi- mo manhaan. Yes, sir. Di pa guro ni mabisitahan gahapon, sir. Okay, unsay ilahang preliminary findings sa mga pagpangliki diha Ma'am Janice? Ingon pa, sir, kay normal ra daw, sir. Normal ra kuno pagpangliki diha? Yes, sir. Tempa. Normal ra daw, sir. Moto, among gipangutana, sir, kung ingko, sige, sir, ibutang ninyong normal. Di hasta ni among pagkabutang diri, sir, normal ba sa inyong tanaw? Moto, ni ana sila, sir, nga dili mi ana ka desisyon, ma'am, kanang ilig-meeting ninyo, ma'am, palihog na lang kog kuan. Sulti dito, unsa inyong lain pang kuan, lain pang concern. Yang niari man gahapon, sir, taga CDRRMO o ang taga Sendro. Okay, City Disaster Risk Reduction Management Office. Okay, ako pa na ma'am, unsa may assessment sa taga CDRRMO sa inyong sitwasyon diha? Moto, sir, moto niingon katong usa nga taga CDRRMO nga nitan-aw sa liki, niingon siya nga normal ra daw niya. Moto among gingnan kung normal pa ni sir, nganong karon pa man ni nahitabo ang pagpanliki nga kaniadtong wala pa ni kwariha, wala man ni gawas ni kaning mga pagpanliki. Ma'am Janice, medyo
kanang ngit-ngit ang imong background? Pwede ba kang magpahayag jud tayo, ma'am? Kaya maklaro imong naong, ma'am. O sige, ingon sa taga City Disaster Risk Reduction Management Office, normal ra kuno pagpangliki diha? Yes, sir. Normal ra daw ng Type pa. pangpanliki, sir. Okay, kaniadto ma'am, wala pa ni ga-count, wa pa ga-quarry diha ang kining insect. Wa pa gahimo diha batching plant kuno. Mag-uwan katong nahitabo diha ang linog, aduna bay pagpangliki, aduna bay crack, na may pagpangliki diha sa aduna may linog na niigo diri Sugbo way back 2013, no? Uwan-uwan na abtan tag bagyo, nga piting kusugat tong bagyo, panahong udit, nabay pagpangliki diha? Wala. Sige. Wala jud. Karon pa jud karon nahitabo. nga adunay human intervention, adunay quarry operation. Kay matod insect iyang gi-clear. Clearing kuno niya dili quarry. Dihang nag-uwa na ato mga naglabayng adlaw, tataw sa inyong kamera o sa kameras Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Cebu, nga doon na gyud ang liki. So klaruhon na to, Ma'am Janice. Kining pagpangliki, ma'am, karon lang ninyo nabantayan atong milabay nga mga adlaw nga dagon uwan, human aning clearing operation aning insect nga magtukod og batting plant. Yes, sir. Karon Okay, na wa jud niyo na, sir. pangutan-an taga City Disaster Risk Reduction Management Office. Kaning bukiran yor, sir, Agaon, Higala, 100 years na ning bukira. Wa ni nang liki panahon pag igong Yolanda, wa ni niliki pag igo ni Udit, karon lang ni muliki. Unya matod pas insik, mugahi ra kunog mainitan og mauwanan, mugahi kuno na. Wa man ni gahi hinuon nang liki man. Nakankan man, wa nimo pangutan anak, ma'am? No, wala na lang, sir, kay ingo man sila nga ato na lang daw namo ipaabot sa mayor ang kanang among mga ubang concern ini ka Miyerkules daw, sir. Sige. Kining pangutanahan nato ipaabot ni sa Office of the Mayor o sa tanang kuno technical expert sa syudad og ang taga Mines and Geoscience Bureau MGB og moabot ang MGB didto ha og ang taga Penro. Ma'am, kay naman ko ni taga Penro from Argao, no? Ang pag-classify da unsa ba? Tinuod ba ng alienable and disposable property ng inyong lugar? Yes, sir. Sige, ma'am. Unsay panawagan nimo ni Mayor na tuma na ang inyong yango inyong hangyo nga mag-inspeksyon diha? Ang Yes, initial result normal ang pagpangliki. Ma'am, unsay inyong panawagan ni Mayor Chong? Val Chong. Kato na lang, sir, nga ato na inig abot na lang sa panahon sa Miyerkules kay kung pa nila ang among mga concern adto man namo isulti na atubangan ni Mayor. Sige, sir, amo na lang huwaton nga magkaabot mi dito sa iyang opisina para personal namong mapaabot ang among kuan total na iya naman na pibisitahan dire nya. Matod pa sa mga nagbisita dire, normal ra ko, no? Sige, ato nang okayhan ng normal na ilang giingon, sir. Ang pangutana, normal ba ni among pagkabutang jud sa tinuod? Kay kamo mismo, sir, nakakita jud sa among kahimtang. Ma'am Mirasol ug Ma'am Janice, may buntag da ninyo, ma'am. Good morning. Okay. So, ibati ang sabdo si Bomo Marco si Ma'am Janice sa Bonghanoy, may labot na sa ilag legitimate usab ga concern regarding ani ang gikadlukan nga landslide nga muigo dito sa ilahag dapit mga kabombo sayod ta nga di gyud tinud lalim no ug maigo ka og landslide mga kabombo dili dito mahulagway og maayo sama sa tabo sa tinaan naga gadaghan kayo ang na tabunan og mga balay no nalubong nga buhi 2018 estudyante pa kana Bombo Fritz 2018. So, bro, dugay-dugay na jud na nga 2018 kay katong mga panahon na kay mga second year college pa jud ko ana, pero dagko jud na balita nga nahitabo diha sa Naga gud kay kabantay ka ana kanang sa video diha sa September 18 nga landslide. Dili ko ba na basta-basta nga landslide kay ang na-slide nga yuta didto kato pa jud sa kinatasan pa jud dapit, supposedly dili na dapat na mahitabo kay kabantay ka ng landslide sa kilid man gyud na sa kuano. Sa kilid man na sa bungtod. Ang katong sa landslide nga nahitabo dito, ang tumoy may na-slide hinuon dili ang kilid. Munang daghan dito namatay ato to. Pila ka ang nakapsun sa kinabuhi ato gud 70 kapin, 75, 74. Nya daghan pag ito nawala ato, nya gi-investigar gud to sa mga dili lang taga Naga lang ang nag-investigar ani kay gihimo gud nga case study sa laing nasod unsay mahitabo kung giupaw pag-ayo ang bungto didto mga Amerikano, mga American nga geologists. Usahay gani bumudyon nga nakabasa gani ko sa abstract gani sa anatomy sa landslide.
Kuan lagi gihimo siyang case study. Kinsa man nagimo case study ani? Kuan kanang nakalimot ko kinsa to nga American nga geologist nga napatik gud nang iyahang paper sa kanang sa scientific na pamantalaan dito sa Amerika. Sikat kaayo ni. Yan niingon dito nga sa before wala pa na mahitabo ang landslide dito, parehas gyapon sa katong mga nakit-an diha sa barangay Bairan. Pero in this case, katong na ay landslide sa 2018, nanay mga likidaan bisag nanay area survey. Makita no. Nanay likidaan sa napay area survey. Naglupad pa ganito mga surveyor dito sa sa ganito sa Sitio Tinago, no? Oo. Sitio Tinago, area survey pa to before pag yun to na landslide dito sa September 2018. Sitio Sindulan, Barangay Tinaan. Sitio Sindulan pa gani. Barangay Tinaan. Barangay Tinaan. Survey na daan dito nya nakitaan man nga ang naanay mga dagko ng mga liki dito. So kung makita pa gani sa kahanginan nga nanay likidaan, samot na sa katong sa dili sa kahanginan makita sa kawanang dipod kawanangan makita sa aerial survey siguro ana mo saktong termino aerial survey aerial survey ni kini makita sa tuong Facebook live karon mo ni siya mo gyud na confirm gyud ang fear sa mga nag-survey kaniadto nga naagyoy mahitabo nga landslide diha kay wala pa gani na mahitabo kita na gani mga liki-liki diha sa bungto diya sa Sitio Sindulan. Few months later, awa na ni natinuod yun ilang fears, ilang kahadlok. Natanawa, 74 na ilang ang namatay na dito. So mo na nga sa Bombo Radio sa mihimo taog laka nga ma-address ang concern sa taga-barangay Bairan kay mga unom mo siguro ka pamilya ang na-address sa Sitio Bairan Barangay Bairan Dakbayan sa Naga Sitio Avocado. Unya ang mga nagpuyo napod sa tumoy sa bungtod sa bukid unya ang tiil sa bukid gisigihan na og couch sa mga bulldozer na balakas lag mag-landslide. Sige, before tabulahos oras sa Philippine Standard Time 15 minutos kalabay sa alas 3 sa hapon. Gusto ka ba magpabiling himsog og luwas gikan sa mga hulga o bati nga epekto sa COVID-19? Sunda lang ang pipila sa atong mga preventive measures aron makasiguro ka nga layo ang imuhang kaugalingon, imuhang pamilya o sa mga tawo nga nagpalibot nimo sa makamatay nga sakit. Una, pagmintinar sa social distancing, labing minos o sa ka metros ang gilayon, bisan kung walay sakit ang nakapalibot kanimo. Ikaduha, pagsulob kanunay og face mask, ilabi na sa sulod sa balay o kung dili mahimo ang physical distancing. Ikatulo, kanunaya ang pagdala og paggamit og disinfectant og paghugas sa kamot sa sabon og tubig. Og ikaupat, pabilin nga bakunado. Karon sa modernong panahon, ting init man o ting uwan, kanunay nang gilauman ang mas taas nga demand sa enerhiya, gumika na usab sa mga nagkaliiyang gadgets o appliances nga atong gigamit sa atong tagsa-tagsa kapanimay. Nagpasabot usab kini sa mas taas nga bayranan sa kuryente. Maong ikaw isip usa ka wise nga konsumidor, kinahanglan nga makahibaw ka kung unsaon aron makatipid sa kuryente og dili madak-an sa imong mga bills. Una, palunga ug i-unplug ang tanang appliances, lakip na ang suga kung dili na kini gamiton. Kung aduna ka mo'y refrigerator, limpyuhi kini ug ayaw pasagdi nga mag-abli sa taas nga panahon. Pinaagi sa regular nga paglimpyo sa mga filter o condenser sa usa ka horsepower conventional aircon unit. Makadaginot ka og 100 pesos kada buwan. Ang electricity saving tips, dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu. Narito ang isa sa mga nakatanggap na ng kanilang premyo bilang winner sa napiling barangay sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Melinda Fernandez, nga taga Ermita Proper. Nakadaog og 1,000 pesos cash o gigamit nako ang Silver Swan Soy Soy. Isip group or purchase. Akong ipon ang akong premyo. 100 pesos,
200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Sa buwan na Mano Salvo Years 17, promo sa Bombo Radio o Star FM. Diin pahigayon sa Barangay Ermita, Cebu City. Daghang salamat sa Bombo Radio o Star FM sa inyong tinud-anan papremyo. Numero 1 sa kasing-kasing o huna-huna sa katauhan. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Sa nagkamodernong panahon, dali na lang kaayo ang linya sa komunikasyon ug tanan mamahimo nang makuhaan og hulagway ug i-share online. Diin mas daghan ang makakita. Maong ikaw nga usa ka techno user. Kung gahuna-huna ka sa imuhang kaugmaon, kinahanglan nga dili ka magpataka og send sa imuhang hulagway, ilabi na kung nagpakita kini sa imuhang pribado nga parte sa kalawasan. Gumikan, mamahimo kini gamito na bato kanimo isip pagpanghulga aron makuha sa mga daotang nga elemento ang ilang gusto bisan pa man og supa kini sa imong kabubuton. Tungod niini subling ni pahinumdom ang Criminal Investigation and Detection Group in Central Visayas kuna CIDG7 sa publiko ilabi na sa mga kababainan nga dili ipaambit sa social media ang mga hubo nga hulagway. Aduna o wala may okasyon, muangkon gayud kita, nga daghan kayo kitag matapok nga mga basura sa matag panimalay o maski magsuroy-suroy kita. Kini gumikan na usab sa baga giproseso nga mga pagkaon karon nga kasagaran gisulod na sa mga plastik o guban pang mga materyales. Apan, gikinahanglan nga ato gihapong ipabilin ang disiplina nga dili magpataka og labay sa mga basura aron dili kita makalapas sa City Ordinance 1361 o ang Anti-Littering Ordinance o City Ordinance 2031 o Solid Waste Segregation o Source Ordinance. Gidili sa maong ordinansa ang illegal nga paglabay sa basura. Dili husto o wala sa panahon nga pagtapok sa basura sa gawas sa Pinoy-anan o establishmento o maski ang pagpataka og pangihi, kalibang o pagluwa sa publiko nga lugar. Dili lalim ang atong kasinatian panahon sa bagyong Odette, kundi na tanan apektado lakip ng atong tagsa-tagsa ka water supply. Mao nga gikinahanglan nga kuhaan tunimo og leksyon pinaagi sa pagtipid sa tubig diin na kini nga pamaagi makatabang ka sa pagkonserbar sa bililhon nga kapanguhaan o makatipid usab ka sa gasto. Aron makatipid sa tubig, kinahanglan nga kanunay kang mag-check ug ayuhon ang mga nabuslot ug leaking nga mga gripo ug tubo nga agianan sa tubig. Mas maayo usab nga imuhang minusan ang tubig nga imuhang gigamit sa pagpanglaba ug ibubo sa mga tanom o ibanla sa kasilyas ang tubig nga ginamit. Panahon sa tingkaligo, maayo usab nga isawd ang tubig nga gikaligo aron mahimo pa kini magamit sa ubang mga butang. Kung manutbrush, mas maayong magkuha og baso inay pasagdan ang tubig nga mag-agas. Kanunaya usab ang pag-check sa water bills aron makahibaw ka sa kantidad ug dagan sa tubig nga gigamit. Ang water saving tips, dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu. Kining COVID, matupas Presidente Marcos nga mag-face mask ng tagbalik, kanisakag balik ang positive sa COVID rin sa Pilipinas, mga kabombo. Sige, padayon ta. Kada na ang batching plan kuno maong project Bombo Freights, no, unya ang maong mga residente nagkanayon nga okay raman sila o dunay batching plan pagkatukuron. Ang ilang ikablakan basit og mahugno o malandslide sa dito nya maapektuhan in town ilaga pagpuyo so mao to nga nidangop in town sila diri sa tuaga Sibianan sa Bombo Radio. So sa kadaghang lugar nga tukuran og batching plant kana maghimo kana magmanufacture ganig semento gani didto pagyud sa lugar asa uso ang landslide dito Bombo Jun unsay may lang ginuhana di ay. Kuan ko no nakakuha po sila og permit kay matod pa ang gipangayo dito nga request sa kuan kana ang sa tawag ani ang gipangayo kuno dito karon sa Obo nga site development lang site development pero sa pag-unsa nga di naman to site development no kuan naman to sa tawag ani nagquarry naman sila so mao to nga ang ini mga residente na kuan in town
Kunya daghan pag yun ang meaning anang site development kay dili ra baya na batching plant ang matukod dito ang katong mga facility nga nakapalibot dai sa kuan sa batching plant especially nga kung nadunggan kanang batching plant kanang magmanufacture sila og kon dito ka concrete kanang semento mura kanang pozzolan cement murag mini nga apo nga factory day ni Bumudyon no munang daghan kay munag kung tinuod man ganin nga site development okay ra man gyud nga na ay at least na ay progress pero nga gud ning na ay ang collateral damage gani Bumudyon na ay maguba nga yuta or makita ang nandiyo collateral damage kung naa gani mga innovation nga mahitabo sa Naga City unya magtukod pa gid na sila og batching plant dito pa gid sa lugar nga dali mag landslide kanang makakita ka sa mapa sa Mines and Geosciences Bureau gani Bumudyon red naman gani na nya dito pag itukod ang batching plant unsa man na oy sige so unta ma-address no ang kanimaong concern sa mga residente sa maong dapit kay dita gusto nga mahitabo ang dili angay mahitabo mga kabombo hilabi na nga ang kini mao mga residente no nabalakay in town sila mga seguridad di sa gusto nga atos la puniton sa ubos nga bahay niya di sa gusto nga matabonan in town laga balay mga kabombo ya magyud na Bumudyon ya kung mahugno ng bungtod diha unya katumangan ang mga nag-approve anang pagpangubkob diha sa Barangay Bairan manana ilahang mga termino diha usa ba ni magukod ba nato ni sila Bumudyon dapat nauntay accountability ang whoever nga nagsugot sa usa ka kumpanya nga magkubkob diha og bungtod diha og maghimo og batching plant kay landslide is no joke baya dili ba gyud nimo ma-predict ano sa mag-landslide although mabana nato kano sa na mag-landslide as long as kay before magka-landslide na man ay mga signs nga magka-landslide diha pareha tong sa Barangay Bairan katong kanang ato ang Bombo News team nga ni adto gyud didto pipila ka adlaw nilabay o na ay mga liki-liki unsa yan ni tubag pa jud ng engineer diha si Arthur Villamor nga normal naman kanang unsa ni kanang superficial ang liki or basig nasa bayay ubang mga liki sa Bumudyon nga ang liki naa sa lawom pero dili makita sa tumoy sa yuta. Isa. Ang liki naa sa ilawom di makita sa tumoy sa yuta. Ang liki kay kana ganing mag-ut-ut gikan sa lawom pataas. Di ka kita ana. Kay usay kay natay makakam across na mga libro about sa geology naganitay mga amigo diha mga mining engineers diha nga mahitabo sad na nga ang liki naa sa lawom muut-ut na sa pataas kaya muna nakadelikado kaya karon pa ko naka-encounter na nga ang liki naa sa ilawom nya mo ut-ut pataas kaya ng liki kuyo na kanang amo na misconception nila Bumudyon nga kanang ang liki naargid na sa tumoy sa yuta na ay mga liki ilawom pagyud sa yuta pareha ng mga sinkholes good dini mo ma-predict asang mga sinkholes nga mugawas diha unya manggawas ra na sila after na kusog sa ulan nya kini naulanan man gud ning area diha god so makahibaw bata nga basig na anay mga liki ilawom diha manay mga geological structures diha nga wala madiscover diha sa Barangay Bairan nga makapa-contribute sa landslide. Muna atong bantayan na Bumudyon kay delikado kayo kung kinsa man gani ni pasangin lang nato ani kung maguba ning bungtod diha kay kalisod ana magkuha og permit aron magpagpangubkob diha sa particular nga bungtod moagi pa kag DENR gamit anang environmental compliance certificate mananghid pa ka sa mayor
mananghid pa ka sa barangay asa mangubkob diha kay manghinahanglan pa gani nagkuan kanang unsa to katong assembly gani sa mga nagpuyo dito. Public hearing. Public hearing sa barangay. Oh. Mo nang lisod kaayo na kuan kanang ang proseso sa before ka makapangab ka mga yuta diha. Mo nang nasurpresa gid ko nga nakaya lagi ni sa kuano sa tag-iya sa kumpanya nga kanang insik. Nakalimot ko sa pangalan ng insik, Mr. Choba na, CHIU. Mormona. Mo nang masurpresa gid ko lagi Bumbudyon nga nakaya ra nila. Mo nang pila ka bulan ang gi-spend nila before sila makakuha og go signal nga makapangubkob diha og yuta diha sa barangay Bairan nga mo giveaway para makatukol sila og batching plant Bumbudyon, no? Ato kita sa tong video nga dako-dako na gyud og agi ang mga bakho nga nikobkob sa yuta sa tiilan nga bahin sa bukid. Sa dako-dako na gyud agi unya ang yuta puros na ang bukid puros na brown timailhan nga nakobkob na gyud siya. Nakan-an na gyud nakankan og maayo kay dako-dako nag-agi kay taon-taon dapod nga mga panahon nga sige sa og trabaho sa maog lugar. Bombo Fritz anya ato lang ani nga di mahitabo ang gikahadlokan sa mga tao kay matol pa nagliki na raba ang ilang dapit ilang gusto nga dunay taga City Hall sa Naga nga mutan-aw og muli sa ilang sitwasyon kay seryoso man ilahang concern nga gipaabot diri sa tong Sibianan kay kung wala mo intervene ang Bombo Radio ani di man ni mahunong mo gyud wala bitaw no pilap niya tungod sa kadako sa parte sa bungtod na nakubkob diha pila na ka bulan or tuig na ang nakalabay before pa ni nadiskubre. So mao na sige so atong panikamutan nga atong i-check with si Council June Alcover kay karong taon-taon no kay doon na po to siya ay naagian sa barangay Siraw Kaganiha. Dito sa barangay Siraw Kaganiha doon na po to naagian niya nga matod pa na kuan kana ang si tawag ani ang dapit ko no ang dapit nga nagian sa barangay Siraw nagkuan pud nang liki pud human sa pipila ka mga importante nga mensahe oras 30 minutos kalabay sa alas 3 sa gabi. Karong panahon na naghuot na sa karsada tungod sa mas daghang pribadong sakyanan, motorsiklo, bus, taxi, pinikab, tricycle o jeepney matag tuig. Apan bisan pa man ini dili malimod ang kamaturan nga dili tanang mga driver ang natudluan bahin sa kaluwasan sa kadalanan o daghan ang nagsalikway sa pamatasan sa kadalanan aron makabot sa ilang mga destinasyon sa oras. Tungod ni ini, dili gayud malikayan ang disgrasya sa kadalanan, maong kanunay pahimangno sa publiko o sa mga motorista. Nga kanunayon ang pag-check sa kondisyon sa nagkadaiyang sakyanan, pagsulob og seatbelt, kanunay paggamit sa mga signal sa mga likuanan, likayan ang pag-text-text sa kadalanan ilabi na kung mag-drive, kanunayon ang pag-check sa speed limit og mga blind spots o pagtahod sa mga pedestrian lane. Balik sa panagkuban sa tuwang datulmanon ag Bombo Barangayan sa gihapon. Inyong ubos na agad sa kahanginan, inyong anchorman Bombo June Salde, mga ka-Bombo. Og ako sad si Bombo Fitzmelduron. Sige. Padayong tao niya, matod pa ni Council June Alcover, niagi siya sa barangay Siraw, mga ka-Bombo. Niya pag-abgi niya sa barangay Siraw Garden, kagahapon ko ni, doon ay nagsugod na og kahulpa nga mga dalan. Hope maatiman dayon ni sa atong engineering department. Dili ta magpaabot nga doon na pa'y madisgrasya o tiyaw mo na. Tanawa ra. Nga maghimo manggani kalsada agto pagid ka sa yuta nga dali ra kanang yuta ngani nga kanang humok gani kanang daghan ng mga daghan na og mga tanom-tanom kay ang tendency anang mga yuta nga daghang tanom-tanom sa kilid kung guna ma-air kanang gitawag nila nga erosion gani. Ang ilang ugat muot-ot man na sa yuta mo nang muhumok ang yuta niya. Mo nang
Unang delikado sad kaayo sa muslide ang yuta diha kay ang nakapadala og pahumok sa usa ka yuta tanong man sa Bombojon. Uy. Ato magkabati Konsyal General Cover Speakers diya Konsyal maayog hapon diya kanimo. Maayog hapon Bombojon. Naman mo mga suki diya kanina. Onang isgutana na Konsyal kanana ang kumusta man tong imong gi-post sa imong social media nga account nga niagi mo sa Siraw unya nahulpa man ang kuan kining kalsada kumusta man to Konsyal? Muna nakita nako kay kagahapon dito may programan og dili maayo ang ako nakita dito kay ning mura ni in ba ang mga andahan dito simentado buhay to Siraw Garden tuluto ka portion na ning wala yun in basta pa makita mo simentado muli delikado ba kaya wala ba ito yung mga science dito ako yaw itong kumpiyansa kayo ari mo agi skilled wala na yuta kilawm ito nga sa bando lagi Domingo sa karon so ugba tigali ako ni kulang atensyon sa city engineering kaya wala mo kita pasagda mo na din na supposedly kung ano na siya kinini ang tourist area mo na siya ako diya mga dalakay tao sus karon rawan lawa sa kanang tao diya sa Sabado Domingo mapundok na mga tao diya sa Siraw Garden pero mura og angay gino at timanon yun kay di na magpaabot ka doon yung madisgrasya kay tanaw na ko delikado mong yun. Na naman ang history sa landslide ang Siraw? Na naman ang history sa landslide ang Siraw, Konsyal? Kanang Siraw yun noon sa atong nakit-ag yun din sa atong obserbahan dugay-dugayan magkudya sa bukid kung yun, prone yun na siya sa mga landslide dayon ang yuta din na mahumok dagan na kayo nga onload din na mga balay gani within back kung imong tanawon kanang Ayala din na kanang Ayala Heights so supposedly ang gwapo ta kay nga development din na daghang plano dia ang Ayala magtukod og ospital magtukod og eskwelahan magtukod og tanang commercial center etc. Dako kay ang area pero kung imong tanawon karon wa gina matiwas wa na gina na-abandonar gina kay tungod kini unlod ang mga yuta moving one magliw ang yuta din na tungod sa tubig tilis ilawom sumakot sa mga daan diha yung karon mo gyapon hulpa gyapon mga daan going to Balamban di ba so I don't know kung unsay solusyon na din ako ni Baw Anthony Mike hindi mo siya ay pabalin na lang mga tao diha di na pakuyan kuya mo yung kayo. Mawa. Well, si Korman, prone man yun sa mga landslide. Araw-araw, kaya marag init-init man. Initin ko na, problema ginadiha. Ako nakitaan ba, kanina imong picture nga gi-upload sa social media, palitan mahalo ang ilawom sa konkrito nga kalsada og mahalo ni kakuya anig mahunlak. Mana mo na kung ikuyawan lagi kay barang nahalo naman din siya mura og ako gali gipasuong si Lima nakakita ka sa picture diha. Di suong to. Ako gipasuong. Masuong lagi sa tao. Masuong lagi yun. So, delikado. Muna delikado. Kaya di ba makitaan? Kung ikaw bago ka, kinini ang bago ka din sa lugar, di ba ka paswito? Oo. Doon na tagli warning signs sila dito, nakawa naman. Halo. Delikado kayo mo agi kaskili, tipak din to. Kasi minto naman to. Mao. Wahalo naman sila, Wag gini. Kung ato tawag ko ng attention sa engineering, nga di sila magpa-hinay-hinay kay Singapore-like ko ta. Sa mga Singapore-like ta. So, ka. Mismo ito mga daan. Singapore-like na Bangladesh-like yung ta. Mao. Paita, no? Matay, wala pa rin mo gipicturan, onya, wa ni mo upload sa mga social media, wa gini kay balo nga mao ni sitwasyon das kabukiran nato Konsyal. Mao bitaw nga ako ginagito yung upload para sa mga bag-o mga manood unya din na ba. Halo. Kay tourist area ko na diha. Mao.
Dagan kay mga lugar nga mga nood din na sa palabi na sa Badog Domingo. Masito sa lugar. So wala na mga signage nga danger ni doon sa una doon naman tigibutaw ako ng hawa man wala pa ba? Mao. Wala nga ako na ikulang attention nila ugma sa kuan abot siya sa Lonis pohon. Ako ikulang attention sa engineering ani. Sige. Sa pikas gabahin, nadayon to inyo haga executive session nga imong gimbitar ang mga stakeholders may labot ta sa sugutanan sa Tigbakay? Nayon to una ang amo rin yung giklaro kanang ilang dakop nga kada adlaw kay doon naman ko'y ordinansa nag-allow sa mga legal nga cockpit nga pwede sila kada adlaw magtari pero until 10 o'clock sa gabi. Pero ato giklaro kay ila magyabong dakon gyapon bisan mo dati ordinansa mo to nga ningon si Vice Mayor nga sayop ng inyong gibasihan kay yung gibasihan na PD 449 man kato karaan naman kayo na that was libak 1971 mo magkaha dahil doon na may bagong local government code nga naghatag og power sa ato ang mga ini ang LGU to regulate cockfighting. So part sa regulation din sa ato ang cockfighting sa syudad atong gitagaan og permit ang mga legal cockpit na maka-operate sila until 10 o'clock. Dahil katong hinuong sa barangay natural kay mga Tigbakay hangyo naman to nato na maalaw lang ta bisa karon ng pista kaya lagi kay balo na magita bisa musugot sa dili basta pista gili sa bukid di gina maglikaya nagi magtago-tago ang Tigbakayan. Pag Tigbakay yun kaya mao gud kay pa tawo sa bukid. Pero lingon sila nga ilayo ko ng raidon. So what they did himon na lang karon og nag-draft na lang karon ordinansa regulating gini ang cockfighting or tari sa kabukiran during fiesta. Okay. So sa man ni fiesta ras mga bukid na Tigbakay, how about this sa lowland area og na fiesta dili pwede ka Tigbakay? Basta pista sa barangay. Di lang sa sitio, sa barangay lang yun nga main fiesta. Ang akong dili sa syudad dili makayo lisod kaya na may legitimate nga cockpit pwede ba ito i-held? Mausad. Oo, wala may lugar ang syudad, wala naman yung lugar sa kabutangan unless doon ay mga lugar nga safe nga makahimo sila o inini ang pagbutang o tari o Tigbakay. Pero sa bukid, mamugunay ko sa bukid, kinagat na kayong lugar ko dito. Kabutangan nila o Tigbakayan. Ato lang na lang i-regulate. Ang ako na experience kay duha ra ba ni kadlaw ang Tigbakay bispera sa pista og sa adlaw gyud nga pista. So amo pa nang sabutan kay gadraft pa man mi kay ang ubang mga konsyal ingon nga usa lang ka adlaw pista ra gyud. Kay doon na sa lagi ni hangyo nga apil bispera. So amo pa nang sabutan. I-final pa na mo ang draft. Mao. Sige. Salamat konsyal, mayong hapon na nimo. Salamat kay Bobo John, ingon man sa imong mga suki des kanginan, may hapon yan tala. Ibati usab no konsyal June Alcover mga kabombo. Unang hisgutanan kita katos picture Bombo Fritz nga nahalo ang ilawom sa kalsada. Kita ka. Ambot naka Bombo June no kay kanang nabay ni sumbong ani kono ni konsehal Alcover nga naay na batig yun ang kalsada dito nanay na signs of landslide. Although gamay nga landslide unya medyo kanang nakuhaan na gani og pundasyon ang kalsada kay ang yuta sa isa law man niya. Nag-anam nagkawala. Anam gyud kawala ang katong yuta ilawom sa kalsada. Kita kato gisuong ganito sa iyang anak nga si Limar Alcover gisuong ang ilawom sa kalsada. Halo na ang ilawom wala yuta. Mo gito katong parte sa kalsada nga nahalo na ang yuta karon nawala na ang yuta sa lawom. Medyo taas-taas to ang kuan katong distansya sa kuan sa ang length sa road niya taas-taas to.
Mao. Munang kuan na kanang maka-attract na og aksidente diha kay unsa mga sakyanan ang moagi diha. Malamang 4 wheels o motor lang. Delikado ang 4 wheels ani kay kabugat ana pila may kiloan ng kuan kanang usa ka sedan 1,500 nga kilograms nya paagion na nimo sa siraw. Nya dili ra baya na mga sedan lang amo agi diha usahay biha nya daghan pa gyud ng pasahero sulod labi nagsikat nga lugar ng siraw baya no. Mo nang naay kanang dalan diha it's asking for this kuan na it's asking for distraction. Ingon ana mo nang nindot kayo ni siya kanang atimanda yun ni sa ato ang kagamahanan dire kay intano kay usay ra ba kana makaingon ta nga mulihok ra ning kuan ang gobyerno once nga naay mamatay dia o naay maaksidente diha ba mo nang proactive lang gyud ta bumbudyo no. Mao. Sige. So mao nay kalambuan ron nga iyang gusto nga maatiman matagadayon sa city government kay daghang motor mga diha kay means of transportation sa maong dapit magmotor mangyod paingon ngadto sa Sirao Garden kay kinamdum ko murag na entrance diha 100 pesos sa kadto na Sirao Garden kadto na ka pa. Na pa si plano bombo June mo nang ganahan ko makaadto dito kay hindi kay nga experience pero kung inana magani ng matimingan pa lang na kami maaksidente diha awan na gubot na kayo. Pero baga biya nga saminto ako nakita baga ang saminto sa kalsada ang problema ni kay halo ang ilawom. Mo gyud kung masig uwan mahurot pag yun ang ilawom ana kung masig uwan mahurot gyud dire pitang ilawom ana mahurot gyud siya. Mahurot gyud na og ka erode ang yuta diha kay naay na mga tanom nga nakapalibot ang nakapalibot ana nganong mo dahili mga yuta nga tanom imbis mo gahi ng yuta kanay tanom kay pinagi sa mga ugat bombo Fritz. Kay ang ugat labi na kana sa makita nato sa Facebook live nga ang katong mga ang mga ugat sa gagmayng tanom muut-ut man gyud na unya muut-ut man na ang roots yang ugat sa yuta mo na makapahumok sa yuta diha. Mo ganing nindot kanang malingaw ang mga tanom kay diha gyud magtubo kay humok ang yuta. Dili kayo batuon, dili sa kayo gahi, sakto lang. Moon ang daghan kayo og tanom diha. Moon ang tanom diha dagko nindot ang nutrition diha. Ang nakaba-discourage lang ana kay mo kuan jud na kana muhumog jud ang yuta. So susceptible sa landslide bumudyon. Sige. Oras sa Philippine Standard Time 45 minutos sa labay sa alas 3. Ato sa gapalot sa pipila ka mga importante nga mensahe sa gihapo standby. Summer na usab mga kabombo, apan timan ibiya nga panahon sa paglingaw-lingaw ang ayan nga mag-amping ka sa kanunay. Pagmatngon kanunay sa imong palibot o gawas ni ana, pag-inom kanunay og daghang tubig aron pabilin nga hydrated. And of course, ayaw kalimot sa pagbutang og sunscreen. Gumikan ang kainit karon di nasama kani adto og importante nga healthy og flawless ang imong skin. Ang pahimangno dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu. Ang vandalism mao ang aksyon nga naglambigit sa tinuyo nga pagguba og pagdaot sa publiko o pribado nga kabtangan. Ang termino naglakip sa kadaot sa kabtangan sama sa graffiti o defacement nga gitumong ngadto sa bisan unsang kabtangan nga walay pagtugot sa tag-iya. Aron malikayan kini kinahanglang i-edukar ang katawhan ilabi na ang kabatan-unan sa mamahimong sangputanan sa vandalismo. Kung ado naman gani vandalism, limpihoy kini dayon og hulipi og mga karatula. Kung makita na usa ka individual nga himo sa pagvandal, i-report dayon kini sa otoridad o hingtungdan, buhatan o opisina gumikan usa kini ka krimen ang vandalismo. Pagbutang og saktong kahayag og ilak ang mga gates o garahe sa inyong panimalay. Survey, matanaw, ba-ocular inspection, para ma-assist dayon og angay diba mong ihiklin, angay diba mong ipabalhin, ano po nga di mabutang sa peligro ang inyong kinabuhi. Mo gyud sakto gyud na kay kinahanglan pa bang mulihok pata before na ay maaksidente diha bumudyon medyo usik yun din sa kinabuhi kung kinahanglan pa na apay masikripisyo na kinabuhi before pa mo lihok kita or sa kagamahanan nya sa ato ang bahin bitaw
kanang unsa may solution sa landslide sa Bombojo, no? Kung akong uslan tong termino gigamit sa kapitan sa Barangay Bairan, Sitio Abocado, Barangay Bairan, butangan ko ng kagingking para dili mag-landslide. Kagingking, mananom, no? Okay. Ikaw, sa imong yanong pagsabot, o sa bang kay posible nga buhaton para malikay ang landslide? Mo ginabumbojo na. Although mohumok ang yuta, inig mo tanom taog mga ginagmay nga tanom diha. Kuan kana makatabang man sad na nga minus lang ang landslide idignaan na yung mga tanom kay ang tanom moabsorb man na og tubig. Unya ang reason nganong naay landslide diya kay humok ang yuta kay basa. Kabantay ka na Bombojon nga magka-landslide yun kung halos wala nagyoy mga tanom nga nakapalibot niya, wala nagyoy mga sagbot o mga ginagmay nga tanom nga makaprotektar jud sa yuta diha sa laom. Kay ang teknika ng mga tanom nganong di kayo na mag-landslide kung naay tanom kay musuyop magtubig. Kung magunsa unya mo na makadala og landslide kay magsigi og agi ang tubig sa yuta, magsigig humok, mag-saturate na, kadugayan na Bombojon mo, saturate man og tubig ang yuta diha, you're inviting for disaster na mga kabombo. Mo na importante kaayo jud Bombojon, mga kabombo nga mananom yuta og tanom sa inyong mga palibot. Bisag sa inyong mga palibot lang, bisag nara ganin mo sa balay, sinara mo sa balay good, basta tanom lang jud mo ba, as long as hunawi makita naman mga ginagmay nga mga yuta, mga small plots of land lang sa inyong dapit, tamnan mo na, napakay pagkaon, bugnaw pag imuhang palibot. What about you, Bombojon? Kusuba ka mo tanom og tanom sa Bombojon? Parang Sara. Dili kay ko hilig alang tanom. Dili kay ka Bombojon green thumb, no? Usapangan? Green thumb. Unsa na green thumb? Mahilig sa tanom. Unsa nang plantito? Ay, mas minut ako ang term. Green thumb. Plantita. Hinawat na nagikas Amerika. Ang kinawat nagikas Amerika, right? Oo. Muna ganahan ko ani mga terminology sa mga American kay naa sila matawag na green thumb. Plantita. Hinawat naman nagikas sa Amerika. Sige. Ato sa paminaw si Governor Gwen Garcia kay iyang gi-address ang mga concerns sa mga mayor nga imbes pista silang dapit gidakop ang mga tigbakay. Atong paminaw si Governor Gwendolyn Garcia. With ang si PPO, ang si ADG, correct? So finally we sat down. And ang basis for these apprehensions were the Presidential Decree 449 signed by then President Ferdinand Marcos on the 9th day of May in 1974. The pertinent provision is in Section 5D, holding of cockfights, except as provided in this decree, cockfighting shall be allowed only in licensed cockpits during Sundays and legal holidays and during local fiestas for not more than 3 days. It may also be held during provincial, city, or municipal, agricultural, commercial, or industrial fair, carnival, or exposition for a similar period of 3 days upon resolution of the province, city, or municipality, where such fair, carnival, etc. is to be held, subject to approval of the Chief of Constabulary. Chief of Constabulary, pagod ni. Dili sa Chief of PNP or his authorized representative, provided that no cockfighting on the occasion of such fair, carnival, etc. shall be allowed within the month of a local fiesta or for more than 2 occasions a year in the same blah, 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 blah. Provided further, no cockfighting shall be held December 30, June 12, blah, blah, blah. Holidays. Morning basis that's supposed to be Adturas cockpit, i-hold. But this is 1974. Nga balaod. From then, the local government code had already been passed in 1991. And
what does the local government code say? In accordance with section 447. Pareha ni. For both for councils, city and municipal. For section 447, as far as the municipal council is concerned, this also applies. Walang ni nako na pa-appeal og slide. You can look at it in the local government code for cities, for city councils. But essentially, it is worded the same way. The Sangguniang Bayan, as the legislative, shucks, pataka malang mag-print. I will read section 447. Nganong kanima inyong gihatag nako? And B is not enact ordinances to prevent or suppress. Okay, I will read this for Sangguniang Bayan. That is section 1, sub-paragraph and license the establishment, operation, and maintenance of cockpits. This is very important, ha? Basta. Maintenance of cockpits, comma. And regulate cockfighting and commercial breeding of game cocks, provided that existing rights should not be prejudiced. Now, why is this important? Look at how this is worded. You have in law what you call statutory construction. Meaning, how was the law worded or constructed? Because a comma, a conjunction, a participle even, can change the entire meaning. Let us read that again. Any law to the contrary notwithstanding. Meaning, if there is any other law that contravenes, does not agree with this, notwithstanding that law, it is now the Sangguniang Bayan or the Sangguniang Panglungsod that has the power to authorize and license the establishment, operation, and maintenance of cockpits. That's very clear. There's a comma after that. The second part of this sentence says, and regulate cockfighting and commercial breeding of gamecocks. First point, this was passed in 1991, effective 1991. Presidential Decree 449 was signed 1974, meaning this is the more recent. And if in Presidential Decree 449, Section 5, there are even provisions which says only one cockpit shall be allowed in each city or municipality, except that cities or municipalities with a population of over 100,000, 2 cockpits may be established. Cockpits shall be constructed within the zoning law, except as provided in this decree. Licensing of cockpits, city. So, Presidential Decree 449, city and municipal mayors are authorized to issue licenses for the operation and maintenance of cockpits subject to the approval of the Chief of Constabulary. Muna ang naa sa 449. Wa na may PC ron. Mao magali ng PC Hills, kibaw mo, as an aside, gidonate na nato to the Philippine Constabulary. That's 5.7 hectares. Kana bang PC Hills ba? Karon, na may kondisyon dito, should the Philippine Constabulary cease to exist or is abolished by law, then
the property shall revert to the province of Cebu. We have declared it. We have effectively revoked, and by operation of law, that should now belong to the province of Cebu. Kay wa na may PC. Ang PNP law states that ang composition ana enlisted men and officers from the Philippine Constabulary, from the PINP, the Integrated National Police, and other mga units from other establishments or departments. So, what na PC? Kani nga balaod, nag-refer pa ni PC. Unya, kamo pa untay maka lisensya. Pero kinanglan, dunay approval from the Chief of Constabulary. This no longer holds. Because under the local government code, it is now the Sangguniang Bayan or the Sangguniang Panlungsod, which, go back, empowers the council, any law to the contrary notwithstanding. Contrary man ni ang PD 449. So kwahi man ni kaysa ni sa local government code. Ang Sangguniang Bayan or Panglungsod maoy dunay power to authorize and establish and license the establishment, operation, and maintenance. Authorize and license the establishment, operation, and maintenance of cockpits. Cockpits. Usa pa, nabitawag diri, maura nga time nga pwede. There is PD 449, di ba? Holding of cockpits only during not more than 3 days, during Sundays and legal holidays, and during local fiestas. Mao nang na diri. Diri, in the second part, can you go back of that, this particular section, go back to that one, 447. And regulate cockfighting and commercial breeding of gamecocks. The misappreciation of this particular subparagraph is everybody thought regulate the cockfighting which will happen inside the cockpits. Nga adto ra gyud gihapon sa sud sa cockpit nga ang gi-refer ani ang pasabot ani nga cockfighting katong cockfighting inside cockpits. Kung mao pa o di ay unta na, wa unta na gilahi. Giingon unta na maintenance of cockpits and cockfighting therein. Pero lahi man na. Gikuyog man sa commercial breeding. So adto dayta mag-commercial breeding of gamecocks nga tusod sa cockpit. Which means nga ang council ninyo should pass an ordinance which will regulate cockfighting during fiestas of barangays. And thereby authorize the mayor to issue a special permit. Ang atong buhaton ani, ato ni standardize. But as of now, aron dili mo dakpon, di na mo pangdakupon inyong mga tao, nya kamo rabay papiansahon, kamo ipabayron, inyo na problema. Ipasar usa ng ordinance. Because we are still also going to sit down sa board unsay atong pag-standardize ani. As it is now, the council has the power to pass that ordinance to regulate cockfighting. Lahi tong licensing and operation and maintenance of cockpits. Lahi ning cockfighting. I would urge you, barangay fiesta lang. Ayaw i-appeal ang tanan sityo. And remember, this could also be a revenue source para ninyo. If it's properly regulated, then inyo nang isubutang asa ra pwede. Di po nang inigdagan sa manok mo
Ato sa para sa pila ka mga importante nga mensahe sa gyapon. Sa kalabay sa alas 4 sa kapaluson, pipila ka mga importante nga mensahe sa gyapon. Standby. Ang vandalism mao ang aksyon nga naglambigit sa tinuyo nga pagguba o pagdaot sa publiko o pribado nga kabtangan. Ang termino naglakip sa kadaot sa kabtangan sama sa graffiti o defacement nga gitumong ngadto sa bisan unsang kabtangan nga walay pagtugot sa tag-iya. Aron malikayan kini, kinahanglang i-edukar ang katawhan, ilabi na ang kabatanunan sa mamahimong sangputanan sa vandalismo. Kung ado naman gani vandalism, limpihoy kini dayon og hulipi og mga karatula. Kung makita na usa ka individual nga himo sa pagvandal, i-report dayon kini sa otoridad o hingtungdan, buhatan o opisina gumikan usa kini ka krimen ang vandalismo. Pagbutang og saktong kahayag og ilak ang mga gates o garahe sa inyong panimalay. Paspas na kayo ang dagan sa panahon kung kaniadto mo biyahe ka sa mga nagkadiya nga mga lugar aron nga makapalit sa mga butang nga imong gikinahanglan. Apan karon lahi na gumikan sagad kanato nagsalig na sa online transaction. Diin napamatud-an nga mas convenient og mas luwas itandi kung manggawas-gawas pa ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Sa usa ka highly digitized nga katilingban ang online og cashless nga mga transaksyon nahimong staple sa e-commerce. Apan, bisan pa man niini, usa-usab kini kapultahan sa daghang mga scams o pagpangilad online. Aron malikayan nga mabiktima, di kinahanglan nga makailaka sa mga senyales sa phishing o spoofing. Susiha kung lehitimo og luwas ba ang website nga gisudlan. Ayaw ipaambit ang imong personal nga mga detalye, panalip di ang imong password, susiha kanunay ang imong account o transaction history, panalip di ang imong computer o mobile phone, gikan sa mga virus o malisyosong mga programa ug pabiling magbinantayon sa tanang panahon. Gusto ka ba magpabiling himsog og luwas gikan sa mga hulga o bati nga epekto sa COVID-19? Sunda lang ang pipila sa atong mga preventive measures aron makasiguro ka nga layo ang imuhang kaugalingon, imuhang pamilya o sa mga tawo nga nagpalibot nimo sa makamatay nga sakit. Una, pagmintinar sa social distancing, labig minos usa ka metros ang gilayon bisan kung walay sakit ang nakapalibot kanimo. Ikaduha, pagsulob kanunay og face mask, ilabi na sa sulod sa balay o kung dili mahimo ang physical distancing. Ikatulo, kanunaya ang pagdala og paggamit og disinfectant og paghugas sa kamot sa sabon og tubig. Og ikaupat, pabilin nga bakunado. Karon sa modernong panahon, ting-init man o ting-uwan, kanunay nang gilauman ang mas taas nga demand sa enerhiya, gumika na usab sa mga nagkadiiyang gadgets o appliances nga atong gigamit sa atong tagsa-tagsa kapanimay. Nagpasabot usab kini sa mas taas nga bayranan sa kuryente. Maong ikaw isip usa ka wise nga konsumidor, kinahanglan nga makahibaw ka kung unsaon aron makatipid sa kuryente o dili madak-an sa imong mga bills. Una, palunga ug i-unplug ang tanang appliances, lakip na ang suga kung dili na kini gamiton. Kung aduna ka mo'y refrigerator, limpyuhi kini ug ayaw pasagdi nga mag-abli sa taas nga panahon. Pinaagi sa regular nga paglimpyo sa mga filter o condenser sa usa ka horsepower conventional aircon unit. Makadaginot ka og 100 pesos kada buwan. Ang electricity saving tips, dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu. Barangay diha sa Barangay Punta Princesa, murudugay naman ko wala kita nga naay tigbakay dito o sabong kay ang last nga nako nakita nakasaksi jud ko sa actual jud nga sabong mga 2015, 2014 pa man na bugod ay dugay na. Sige. Sa Pikas pod gabahin do ay report diri nga matod pa ang Department of Health nagkanayon nga ilang i-reassess ang policy sa pandemic response in the country after ang World Health Organization nideklarar pagka-Biyernes nga ang COVID-19 is no longer a global health emergency. So, buot pasabot nga kuan kanana ang atong yung tun-an, atong kaugalingon nga manginabuhi kauban ang virus. Kaya ang virus din ani mawa na ana ni siya sa tong palibot apan matod pa dili ani siya makonsiderar nga global health emergency. So, dili na kayo grabe kaisog ang maong virus nga musod sa ato ang lawas. So, buot pasabot,
padong na ta ni endemic mga kabombo, pero Bongbong Marcos nagkanayon nga mas maayo kuno nga ilan ang panlantawan nga matod pa posible kunong ibalik ang pagsulob og face mask o yun ba kaniya na Bombo Fritz? Mo yun na Bombo Juno kay kinumdum pa gani ko nung ang mayor diha sa Iloilo ba to Bombo Jun nga nang iyang ipa-implement balik ang pagsulob sa face mask sa mga pampublikong lugar. Ambot nagka-unsay response aning mga taga Iloilo sa mando sa ilahang mayor dito. So kung kanus-ana hapit na ma-declare sa World Health Organization nga dili na ni global health concern ang COVID-19 sa kalibutan, karon pa gyud sila gi-implement o nga ibalik pa ang face mask. Wrong timing pud na sila bubudyo, no? Okay, mga tao naanad naman nga di na ta mag face mask unya magsigag face mask sika kaginawa og tarong gyud. Mo gyud pero napay mas lawom ana nga istorya ana no kay unsay meaning aning dili na ni global health emergency kanang endemic na bagyod ni endemic kay murag wala pa mag-mention ang World Health Organization nga matawag na gyud na endemic na gyud sa atong palibot ang COVID-19 diri sa kalibutan. Makainom ko Bombo Jun, no? Katong nideklara jud ko sa una katong pagka 2020 nagsugod pa gyud ang COVID-19 diri sa Pilipinas kay pagka January 2020 na may niabot ang pinakaunang kaso diri sa Pilipinas. Naglibot-libot pa ganitong Chino nga turista nga hadlok lagi. Pero niingon jud ko Bombo Jun nga inig-abot sa 2023. Mahuman na ni almost mahuman na ang COVID-19. Yet here we are, niabot na kita sa 2023. Sakto jud ato panagna ni Bombo Jun, no? Pero mahaligi na no nga matag buwan do na may mga lain-lain nga mga variant ang gawas kay magka-mutate kuno ang mao nga virus, pero useless ang atong pagpabakuna kung mag-face mask yapon ta. Mao ganing nga nagbabakuna ta para di ta mga matay sa COVID unya hadlo ko naman noon tanon nga pag-face mask mo kay daghan ang kasos COVID. Nagbabakuna nam kata para di ta mamatay sa COVID. Mao di ay kay after 6 months ang bakuna nga iturok sa imong lawas mawa ang bisa. So mo na nga huma sa first dose, second dose, third dose, fourth dose, fifth dose. Sige taning nga dos kay mo din na kay after kabantay ka nga after pila ka months sa babakuna na pod second dose, third dose kay aron kuno nga naagya pun tay immunity sa tuang lawas Bongo Fritz. Mo gyud na Bombo Jun kay ang gingon nila nga 6 months ang bisa ng bakuna unsa na siya kanang maximum time sa bisa sa COVID-19 vaccine or average time na nga before ta i-recommend sa ato mga kagawahanan nga magpabakuna na sa balik Bombo Jun. Ikaw Bombo Jun 6 months pabakuna na pagbalik. Ikaw Bombo Jun kanus ka nakapabakuna de? Kuan pag 2021. 2021 pa. Hupas na imong COVID-19 vaccine. Wa mangani ko napa-booster kay wala pag concrete study nga ang bakuna nga giturok sa atong lawas kanang maogyoy makaayo sa lawas kay nga naman it takes several years, 10 years, 12 years ang paghimo og vaccine. Tinuod na. Ang vaccine nga giturok sa lawas sa tao 6 months, 9 months. 9 months pa ganito Bombo Jun. Giturok sa lawas sa tao kay emergency kuno emergency. So matod pa Dr. Joseph Buliser wa na nagpabakuna. Matod pa niya ang tao gihimo og guinea pig. Mura guinea pig ang tao gipart siya sa eksperimento. Atong lawas gi-eksperimentohan ta. So wa pa ta masayod og pila ka tuig gikan karon unsay mga matawag ta og side effect ani. Ang uban ningon nahandok di ta babakuna kay basig after 3 years mahimutang paniki or mahimutan ning kwakni o kuan kanang unsay to sultila kay mo nga kay ang bakuna dali og imbento dali og turok sa lawas sa tao without knowing unsa man ni kanang wa bali say side effect kay ang tinuod nga maghimo kag bakuna taas kay ang proseso og dili na ingon nga dalion sagad ra bas butang dalion back jab magkabulyaso noon
o panalitan back jab to palpak tong bakuna nga ilang giturok sa lawas sa mga tao kinsa may manubag po niya na Mugi kay basi mapareho niya na sa dingbak siya Bombojun nga bisag kanang pagtan-aw niya sa autopsy sa mga nangamatay na mga bata human sila maigo sa dengue. Na nakaingog yun na sila nga uy tungod aning dingbak siya mo na nangamatay na sila kay katong gipang turok na injection katong man tong mga bata nga wala pa prior infection sa dengue sa una. Sus niingon bitaw ng kanang pharmaceutical company kanang Sanofi gani Bombojun. Niingon man sila nga oy kining amuang bakuna sa dengue effective ra na sa mga bata o mga tao nga nagkasakit na sa dengue sa una. What about so useless ditong bakuna de kung effective ra de sila kung effective ra na sila if kanang nasakit na daan sa dengue. What about katong wala pa maigo sa dengue unsa yang buhaton di ay mao muna diha ni stem ang kahadlok sa atong katawhan diha sa COVID-19 nga vaccine. Pero may gani Bombojun no medyo na outgrow na nato ang kahadlok nato sa COVID-19 vaccine. Ako gani mismo Bombojun last na ko pabakuna bitaw June 2022. So ganahan sa ko magpabakuna na Bombojun. Daghan kaya tang mga bakunahan diri sa Cebu City. Amot nang if open pa ba ang bakunahan diya sa karon sa Robinson's Galleria kay murag kada adlaw sila magpabakuna diya o COVID-19 vaccine. Musuroy lang ka diha dito, sulod lang bakuna dayon. Wala na istorya, diretso na. Basta ipakita lang imong card no. Mao. Kada na ang nagahinumdum ko na tayo sa biology nga teacher taga barangay dito nga barangay sa lungsod sa Tuburan. Ang istorya wala siya nagpabakuna unya ginisod-isod kuno sa DepEd. Kay matod pa biology teacher ko kay baw ko sa proseso sa bakuna. Ngano gud ta mapabakuna ko nga dili pa man na sure nga makaayo nas lawas kay part pa man tas experimental. So di ko mapabakuna ana tabo kay ginisod-isod kuno sa DepEd. So nagpatabang sa Bomoradyo unya ang Bomoradyo atong gihatod gato sa governor. Si Governor Gwen Garcia dunay gipagawas nga pronouncement nga nag-ingon ayaw niyo lisod-lisoda ang tao nga dili magpabakuna. Kay tinuod man pod ang usa ka teacher nga biology kamao gyud siya. Ngano gud ta magpabakuna ko nga dili pa man accurate, dili pa man concrete, dili pa man sure nga mao gani makatambal sa COVID kay part pa man tas eksperimento atong lawas gi-eksperimentuhan ta. Ikaw sugot ka imo lawas eksperimentuhan. Nga wa may sure ka kanang bakuna giturok sa imo lawas makaayo gyud na. Mo gyud oy pati sad kaayo na eksperimentuhan lang ta pirmi nya madaot ta kinsa may atong pasangin ani labi na kanang pharmaceutical company sa hinum ko Bombojun ba naa sila gitawag na big pharma diha sa Amerika. Kung na gani mapalpak na mga eksperimento diha sa kanang gitawag nila na mga clinical trial kung na gani mapalpak diha wala na sala ang kanang pharmaceutical company diha sa Amerika. Kung na kanang ang mudawat sa bayad sa kadaot ang gobyerno mismo sa United States of America lang ang mubayad dili ang katong pharmaceutical company mismo nga nagkandak mismo sa sa clinical trial. Munang inanan nakakusog ang dito ang pharma industry dito sa Amerika kay kung makasala na sila di sila silutan. Mao. Sa oras sa Philippine Standard Time, 16 minutos sa kalabay sa alas 4 sa hapon. Narito ang isa sa mga nakatanggap na ng kanilang premyo bilang winner sa napiling barangay sa Buena Manaw Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Marilyn Mingito, taga Poro Kiring, Kapasanan, Kasili, Mandawi City. Nakadaog og 1,000 pesos cash o gigamit nako ang Sorb Laundry Powder Easy Proof o purchase. Akong ipon ang akong premyo, 100 pesos,
200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, o 1,000 pesos. Sa Buena Mano Salvo Year 17 promo sa Bumbo Radio o Star FM. Diin gipahigayon sa Barangay Ermita, Cebu City. Daghang salamat sa Bumbo Radio o Star FM sa inyong tinud-anay, papremyo og numero 1 sa kasing-kasing o hunahuna sa katawhan. Basta Radio, Bumbo, Star FM, it's all for you. Sa nagkamodernong panahon, dali na lang kaayo ang linya sa komunikasyon ug tanan mamahimo ng makuhaan og hulagway ug i-share online. Diin mas daghan ang makakita. Maong ikaw nga usa ka techno user. Kung gahuna-huna ka sa imuhang kaugmaon, kinahanglan nga dili ka magpataka og send sa imuhang hulagway, ilabi na kung nagpakita kini sa imuhang pribado nga parte sa kalawasan. Gumikan, mamahimo kini gamito na bato kanimo isip pagpanghulga aron makuha sa mga daotang nga elemento ang ilang gusto bisan pa man og supa kini sa imong kabubuton. Tungod niini subling ni pahinumdom ang Criminal Investigation and Detection Group in Central Visayas kuna CIDG7 sa publiko ilabi na sa mga kababainan nga dili ipaambit sa social media ang mga hubo nga hulagway. Aduna o wala may okasyon, muangkon gayud kita, nga daghan kayo kitag matapok nga mga basura sa matag panimalay o maski magsuroy-suroy kita. Kini gumikan na usab sa baga giproseso nga mga pagkaon karon nga kasagaran gisulod na sa mga plastik o guban pang mga materyales. Apan, gikinahanglan nga ato gihapong ipabilin ang disiplina nga dili magpataka og labay sa mga basura aron dili kita makalapas sa City Ordinance 1361 o ang Anti-Littering Ordinance o City Ordinance 2031 o Solid Waste Segregation o Source Ordinance. Gidili sa maong ordinansa ang illegal nga paglabay sa basura. Dili husto o wala sa panahon nga pagtapok sa basura sa gawas sa Pinoy-anan o establishmento o maski ang pagpataka og pangihi, kalibang og pagluwa sa publiko nga lugar. Man sila sa ilang financial assistance gikan sa city government and even the national. Yesterday nakadawat sila sa DSWD mga kit, mga food packs. The other day nakadawat sila sa financial assistance gikan sa City Hall. So most probably kuya nakabalik na gid sila sa ilang gipuy-an, and then since na-reblocking naman ang area, so automatic ato ilang sukod mo sa ilang gibalikan kuya. Pila ka bukto pamilya? Based on the list on the DSWS, 233 ang ilang nasa lista. Pero murag nato yung mga gipang kuhaan kuya tungod kay na-validate nila. During the validation, nakita nila na ay mga report na wala nagapuyo diha. So most likely, mga more or less nasa between 230 siguro kaya. So, ngano kunong permi masunog diyan dapita? In the first place kuya, tungod puro light materials of course kana ganing mga tao educated kayo sa safety sa pagkuan labi na pag-charge sa ilang mga battery kabaw ka kuya ang livelihood diri sa atong barangay gud or ilang panginabuhian kanang e-bike ba so ang e-bike man gud di na siya mudagan kung empty ang battery so mo na ang kana ra bang e-bike kuya dugay kay na mapuno. So most probably di ka pwede nga mo atang, no? So magpaabot mo imo na atngan mga 8 ka oras siguro yang puno. May siguro kanang nahitabo kuya basig nakatuog ang driver na o sa gani gibiyaan may nana gani. So mao ni kasagaran mga sunog diri sa aming barangay kuya kanang electrical faulty ang barangay Ermita na ba tay mini fire truck? Atong barangay kuya natay duha ka fire truck kuya. In fact mao yung unang naka-manipulate during the time ni-occur ang sunog dito sa Sitio Bato no. So mao nang hinungdan wala kayo siya kakatag tungod kay sulod dayon ang atong fire truck diin nakapwesto sad siya sa hydrant kay atong fire truck kaya nindot man gud niya ang engine niya kay musuyok ni siya bisag hinay ang
kaning aga sa ato ang fire hydrant no yang suyupon para kan and then makalabay sa niya siya og mga duha makapuno siya duha ka truck malabayan pa niya so mo na nakanindot sa tong fire truck diri sa atong barangay. Og sunog interior portion di gid makasud ang fire truck nato so sumpay tas hose. Sa mga interior portion ko ya pero sa main thoroughfare niya or mga main road sa kuan ko ya sa ato ang mga interior na makasud ang fire truck wherein pa pasalamat kay ni Mayor Mike na iyan yung gitutukan ng area na mo kay kabalo gyud taon sa kagahi sa mo mga silingan ko ya no bisag imo pa nang giingnan kami pa mahimong bati pero padayon gyapon ang amo ang pagtrabaho sa paghawan sa lugar aron dili na aron malikaya na gyud ang inato nga gidak-on na sunog ko ya. Kumusta to mga nasunugan diri sa ang Sitio Bato, Barangay Ermita, himuong future development part sa development sa carbon? Actually, usa na sa akong nakita sa joint venture agreement, no? Niadtong Miyerkules, usa na sa pangutana ni Konsehal Archibald. Nya ningon jud ko dito sa kinatibuk-ang konseho nga muupos ko di jud ko musugot nga ang Sitio Bato Ermita ilang hilabtan as part sa future development. So, of course kami mutuman man may sa pagpanindot, may gingon sa atong mga homeowners association. Pero ang kana laging pagkuha gyud nila murag di kayo makiangayon tungod kay mao lagi ipipila ka pamilya no? Na mga pamilya diha nga maigo, masilingan nato, makaliwat nato nga luoy kayo kung asa sila ibutang no. Nga ang gingon nga na MRB pero murag layo pa gyud kayo. Mas maayong para nako nga tabangan lang ni sa city government nga unsay angay nga manindot susama sa nitabo. O nakita na ko sa Bagyo nga kato kabantay matong color ko yan indot yun kayo to sa Bagyo magdepende lang yun na ang amo ang mga silingan in taon diri mutuman yun kung say pagpanindot sa lugar ko yan. Ang yuta diha sa City Bato sa city government na actually kuya sa national pa ni so ang atong homeowners association naningkamot nang-apply in town para presidential proclamation. Di man day ni maday dali ko ya. Usa sa kuna sa nakawitness sa lihok sa ilang homeowners association si Tibibian Ando no nga grabe pagpaningkamot nga makakuha sa presidential proclamation. Dugay na nilang tinguha nga pagkuha og presidential proclamation but ang problema lang sa mga requirements in fact panahon pa ni Kap Imok. So ni Sulta kay tanaw na to sa di problema ubay-ubay ang nanarong requirements nga among ipangayo or kuwang na lang para masubmit na dito sa si Sendro is kato na lang korte nga wala bagay tag-iya ng yuta. So mao na lang kay pag matuod nga kana siya dili gyud siya kanang owned by the private or city government. Irbate sa no si Kapitan Mark Miral, kapitan sa Barangay Ermita. So matod pa ang mga nasunugan na kamalik na sa lang puy-an mga kabombo o niya matod pa dati plano nga kanang City Bato himuo na siya nga future development sa Migawide o niya di siya mosugot nga himuong future development kay libuan ka mga pamilya ang maapektuhan o i-develop ang maong lugar sa Sitio Bato. Bitaw Bombodyon no curious ka Bombodyon unsa may unsang klaseng site development dito ang planong itukod diha sa kuan? Ang kanang Barangay Ermita. Ang kanang interim market sa carbon ang atbang ana mao na sa Sitio Bato. Unya sayod ta nga ang plano sa Migawide o city government paninduton ang carbon public market para gyud tourist attraction matod pa kay 5 billion kapin biya ang budget gitagana sa Migawide para pagpanindot sa carbon public market Bombo Fritz. Kung na siya ba Bombo Jun kanang another nga building na sad ni Basin inguna no ang dagway sa carbon public market nga diin dugangan og mga building nga merkado para ang carbon makakompete na pod sa mga mall Bombo Fritz. Nya kuan pa gyud kanang nabay katong mga developer diha sa Barangay Ermita kanang mga site developers diha kanang nasa lagi kanang giawat na market sa gawas nga pwede nilang makopya diri sa carbon no kay sa bagay kung naadyoy maapektahan although na kanang dapat na ay win-win solution ba kanang dili maapektar ang mga namuyo dito while nga naay site development dito sa sa carbon kay batisan kaayo nga pwede pirmi na lang na ay kanang kada project sa
mga private developers na napagyoy sakripisyo ng mga mga pobre na mga tao diha. So batik kanang maglisod gyud ang mga site developers nga magtukod og mga buildings diha or kanang compete para munidot jud ang kanang carbon public market. Dapat sulit dapat ang mga endeavor nga gihimo sa atong private company kay dapat na sila kanang gitawag na to nga accountability nga di gyud maapektahan ang mga nanimuyo diha sa Barangay Ermita while nagtukod sila og katong bag-o ba nga building or bag-o na nga site development. Dapat na yung win-win solution dapat kay kapoy ka na sige paminaw nga nadyo maapektahan ng mga tao while nagtukod sila og bag-ong building diha. Si ang mga kumpanya ang mahappy nya mga tao dili. No, di ba? So mao na nga mato pa ni Kapitan Mark Miral kung i-demolish ning mga tawhana asam na ibutang nga wa man tay relocation site panalitan kung tukuran og building ang sitio Bato libuan ka mga pamilya ang apektado asam na ibutang ang libuan ka mga pamilya nga wa may relocation site gani ang ato mga residente nga nagpuyo nga nakalapa sa 3-meter easement sa atong kasapaan wala pa man gani mabalihin hangtod karon kay wa pa sila kabalihinan wala pa sila kapuy-an kung ugaling ma-demolish sila kining mga libuan gyapon ka mga pamilya nga nagpuyo daplin sa tuwa mga kasapaan bumufrits mapuno pag yun ning taga sitio Bato. So mao na nga matud pa ni Kapitan Mark Miral supak siya nga kung ugaling himuon nga future development so maabot nga mga panahon i-develop ang maong sitio Bato kay part siya sa kalambuan diya sa carbon public market. Mo gyud na bumbodyon kay murabag kini mga site developer ang mangita og lugar asa mamalhin ni mga atong mga pobre na to mga kaigsuonan diha dili ra ba sila agato pag yung ang kapitan pag yun ang mangita og yuta asa sila mang mubalhin asa kini mga site developers pud no murag wala pud sila accountability sad kay igor na sila manugo nga oy kapitan kanang naadek na ako'y nindot kaayo nga idea kanang proposal nga magtukod mi og nindot nga building diha so ikaw ni bahala asa ibalhin ng mga tao nimo diha. Natural ang kapitan di gyud na mosugot. Kada na ang naapod toy mga istorya nga sige magkasunog ang sitio Bato base daw kuno og tinuyo. Base daw og tinuyo para kuno nga dili na lang lisod demolition kay nga sunog naman. Kaysa nakalabayng tuig na sunog karon tuiga sunog lang gihapon. Siging kasunog ang sitio Bato Barangay Ermita murag katulo na siya nasunog. The same gyapon nga lugar sa sitio Bato Barangay Ermita Bumbo-Fritz. murag dili gid sila papuy-on ng mga tao diha no kay kaparehas nga lugar katulo na nasunog niya napag special interest ang ato mga site developers diha sa particular nga lugar so dili sad na layos tinuod bumbudyo no so mao na nga mabilantayon gyud ang mga residente sa maong dapit para di pud mausik ilang kahago ba nga so sa pila ka tuig naghago kag maayo nagpatukod kag balay namalit ka diha og mga o si tawag ani namalit ka og mga appliances nya kalit lang kini nga na sunog Bumbo-Fritz so mao na nga magamping gyud kay ang metabo manggod nagamping ka nga di masunog inyo ha tanan nimo mga kabtangan diha sa balay na dugay bayan nimo na naipundar sa pipila ka tuig nya masunog lang nya ang hinungdan kay naay mga dili makita mga kontra nga kalit lang na kasunog diha kanang mga nakakita kag actual sunog kanang nagdinaganay ang mga tao kita ka nagdinaganay ay kay numdum ko ana bumudyon katong naay November 2022 nagbike man ko ato sa katong kanang dalan paingon gani sa SMC side ang sunog atbang man to sa kuan atbang sa Mitsubishi Motors na dealership duol sa SMC side na dito ang sunog looy no looy kita naon ang mga tao nga maghinakotay lang sa nina alsas mga TV alsas mga butang unya inigbalik nimo wala og down na inyong balay so kuan gyud kanang ay mong kahago ba nga nagtigom kag kwarta tukod kag balay pay kag mga appliances
tungod sa kadanghag sa inyong silingan naapil kasunog ang inyo ha. Nya mo gyud bumbudyo niya kuan pa gyud kanang agkato mga sigurado ang kato mga nagpuyo diha sa katong mga nasunugan dili pa gyud na sila taga didto, so mangita sila og asa pwedeng wala ba na sila mga parente diri sa Cebu City, halos wala ba ya. Nya asa na sila pamuniton ani. Mao. Sige, oras sa Philippine Standard Time, 32 minutos sa kalabay sa alas 4. Wala yung oras mga kabambo at ang usap ang next katulamanon ang Dr. Bombo o balasab si Bombo Soset Macalso Raffles. Sa nga lamang sa kinatibok ang puwersa sa Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Philippines, inyong ubos sa lagad sa kagin yung anchorman, Bombo Juna Salde. Ug ako sa si Bombo Fitzgerald Duron. Ako bengon para sa number 1 og most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dili lalim ang atong